Lose thyself from the past. Kalimutan mo na yan. Ano magagawa sa buhay mo yan? Yung kasalukuyan mo at yung bukas mo tinaharap mo, magiging pangit pag dala-dala mo yan. Kadena kasing nakakabit yan, putulin mo yung kadena na yan. Para for us to move, makapag-step tayo forward. At pag pinutol mo yan, happy life. Sabi doon sa isang pinapapanood kong Little Nanay, happy lang. Baka hindi na napapanood yun, no? Ha? Channel 7, no? Channel 7 yun. Yun lang napapanood ko, tsaka probinsyano, minsan-minsan pinapanood ko. Pero hindi na ako na-excite sa probinsyano kasi nawala na yung bakbakan eh. Parang, pumasok yung isang babae. But what I'm saying, parang wala ng excitement ba? Ako kasi bakbakan, gusto ko lagi, gera yung napapanood, bakbakan. But what I'm saying, bakit in spite yung ID, disability, ID ang tawag nila eh, doon sa kay Little Nanay. Ano yung ID? What's that? Disability, merong ID ang tawag nila. Oh yeah, okay, basta gano'n. But in spite of kalagayan, sabi niya, happy lang. Bakit gano'n? Kasi, ang sabi nung isang lalaking partner niya, in spite na siya iniwan, in spite na siya so on and so forth, hindi ni-recognize bilang asawa, ang sabi nung babae, happy lang. Ibig sabihin, sabi niya, ganun lang, nalimutan mo na lahat, sabi nung Little Nanay. Nung babae nag-Little Nanay, sabi niya, oo, kasi nga mayroong kulang sa, parang bata pa siya eh. No, sabi niya, oo. So, anong pinupoint dito? Bakit happy lang? It is because yung kanyang masamang nakaraan, kinalimutan niya. Paano ka magiging happy kung nasa tuktok mo pa rin yang at nasa puso mo, yung mga kabanata ng buhay mo, na sabi ni God, kalimutan mo na yan. Paano ka makakapag-testimony ng total forgiveness kung dala-dala mo naman sa puso mo yan? Paano mai-enjoy ang life? Paano mo masasabi ka tulad Little Nanay, happy lang kung punong-puno yung puso mo at utak mo? No? Ganyan pa happy lang. Amen? Si Mrs. hindi nanonood nun. Ngayon, siya na nagsasabi, check mo nga, kung meron na dyan sa Minsan sabi ko naman, wala pa. Kaya pinisasabi ko, i-check mo nga para makita. Amen? Kasi maganda yung storya about family. About family. At ang isang nakita ko doon na nag-connect sa message, yung kung hindi kinalimutan nung Little Nanay, yung nangyari sa kanya na ginawa ng asawa, hindi niya pwedeng sabing happy lang. No? Pero dahil kinalimutan, dahil yun din ang sabi ng Biblia, shake off, shake off. Ito yung sometimes does. Ito yung lose thyself from the past. Lahat tayo may kabanata ng buhay. Meron sinabi nila, pinabayaan ng magulang, dahil sa laging nasa connecta sa mind, sa isip yung pagpapabaya, kaya kahit abundansya yung anak, hindi kinakalinga ang magulang. Why? It is because pinabayaan naman ako niyan kahit ka pinabayaan, hindi ka magiging tagumpay at hindi ka magiging tao without your parents. Amen? But again, bakit nga sabi ng Biblia, kalimutan mo na, napabayaan ka nun, but you are still blessed kasi nga, blessed ka ng Panginoon. Especially if we are Christian. I hope walang ganun sa atin. No? Pinabayaan man tayo ng magulang, may problema man tayo, ang magulang natin ginawa sa atin, still. Sabi ng Panginoon, shake off that dust. Yung sa puso, sa isip. There are numerous spirits assigned to people, especially as believers, to keep us, or to keep them bound to the past that has left scars and wounds that have not completely healed. Kasi minsan sabi natin, okay lang, wala na yun, bro, wala na yun, sis. Hindi naman makatingin ng eye to eye. No? Nagkatabi, layo muna. Okay? But ang ginagawa nga ng kaalaban, kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging maingat tayo. Kasi kahit na yan medyo scars na, kahit na piklat na yan,
yung kalaban na halongkatin yan. At doon daw tayo maging aware. Kaya totally, pag sinekop mo na totally yan, kalkalin mo ng ano yan, ng diablo yan, patungan man ng diablo yan, wala na. Wala nang epekto. Madali mo nang i-shake off again kasi manipis. Pero pag hindi na shake off yan, kakapal lang kakapal yan, palagay ko kahit hiramin mo yung gamit ni Brother Ruel, ang hirap toknapin yan. Amen? You cannot just shake it off. Kasi makapal eh. Di ba? At ang problema, most often than not, hindi mo na makikita yung maganda at tama. Amen? So as a Christian, be aware of this because it might break or destroy our present, our future life, our happiness, and our being a servant of God. Kasi laging connected doon sa pagiging servant of God eh. Laging connected doon sa pagiging believers eh. Hindi mo madi-disconnect yung buhay mo doon sa pagiging mananampalataya mo. Kasi nga tayo body. No? Kung kamay ka man, pangkulangot ka. No? Pantutulig ka, kamay ka eh. No? Pagpaa ka, hindi naman pantadyak. Sino na nangadyak dito? Amen. Wala naman, of course. So again, lose thyself. Shake thyself. Amen. Shake off. Amen. Kaya kung hindi kayo marunong pang sayaw ng shake off, paturo kayo sa akin. Alam ko yan, shake off. Joke lang. Amen. Again, number 1, lose thyself from the past. Pangalawa, lose thyself from ungodly soul ties. Sabi ng mundo, soulmate. But for us Christian, maging aware daw tayo. According to Genesis 49 verse 7, yung nagtupi dyan, 49 verse 7. Ba, andito pala si Kyle. Welcome. Kanina pa ba? Dito na po si 49 verse 7. Saka sa pag-aaral, Kyle. Okay na. 49 verse 7. Course be their anger so fierce and their fury so cruel. I will scatter them in Jacob and disperse them in Israel. Amen. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it is cruel. I will decide them in Jacob and scatter them in Israel. So again, pinakikita po dito, people need to be loose not only from bad spirits, but also from other people. Hindi lamang sinishake off mo, yung sinasabi mong nakaramdam ka, iba yung pakiramdam mo. Na para bang, ang bait-bait mo, para pakiramdam mo, ang sungit-sungit mo. Spirit of, i-shake off mo yung sinasabi, nararamdaman mong kakaibang spirit sa'yo. Ipag-pray mo. But not only that, hindi lang daw yun. Kundi, sinasabi people need to be loose not only from bad spirit, but also from other people. Bakit from other people? Ang laki ng impluensya ng ginagawa ng people in the world. Kaya as Christian, kaya nga lagi sinasabi ng God, magsama-sama kayong mga anak ko. Have fellowship with one another. Kasi dapat kayo ang nag-i-influensyahan. We are not saying, hindi po sinabi ng Biblia, layuan ang mga taong ito. But, to have ties, doon sa sinasabing dust na ginagawa, doon sa sinasabing chain na pwedeng kumapit sa iyo, ang sabi ng Biblia, unchain yourself. Separate yourself. Amen? Divorce yourself. Pag sinabing divorce, makikipag-iwalay ka. Hindi naman ibig sabihin na inaaway mo yung tao. O hindi mo, o kaya yung dinidisregard mo yung tao. Ang sinasabi lang dito, yung makipag-tie ka, what's this in Tagalog? Makipag-yoke, o yung makipagkapit busy ka, o kaya makisalamuha ka, o makiisa ka sa gawain ng mga tao.
ito. Kasi yung daw gawain ng mundo, pag dumikit sa isang Kristiyano, ito daw yung sinasabing shake it off. Eh para wala ka na sinishake ito, i-distance yourself from these people. Yung may mga, yung gawa, no? Hindi doon sa tao per se, but doon sa gawa. Kung alam mong may vision na gagawin, eh, huwag kang sumama. Kasi pag sumama ka, masasama ka sa vision. Amen? Kung alam mong may trouble na pupuntahan, huwag kang sumama kasi masasama ka sa trouble. Amen? So yung gawa na hindi dapat. Bakit alam natin hindi dapat? Kasi nga nagkakaroon na tayo ng sinasabing transformation. Naiintindihan na natin, kaya nga may command ang God sa atin. But again, ang sabi ng Biblia, kaya nga sinasabing shake it off, kasi lahat tayo may kanya-kanyang dust. May kanya-kanyang chain na kailangang putulin. Kaya nga daw, ang dapat magtutulungan ang mga Kristiyano. Amen? Kasi, we have one mind. We have one faith. We have one spirit, and we have one God. And because we have one God, ang sabi kanina, once again, in the name, there is power. In the name of Jesus, to break every chain. Ang sabi ng Biblia, 2 or 3 gather in my name, He is in the midst of them. Kaya nga, Kristiyano ang kailangang nagsasama-sama. I'm not saying hindi tayo dapat nakikisama sa ating kapwa. Kailangan. But again, kung ang gagawin, ito yung sinasabi ng Biblia, shake it off, sabi, wag mo ng trouble ang pupuntahan. Bakit ka makikisama sa trouble? Amen? Again, a soul ties is a bond between two individuals. Pag sinabi ng soulmate, soul ties. Yung the word tie, no? Ano ito? Yung Tagalog? Tali. Nagbibigkis. Amen? A soul tie is a bond between two individuals. Pag sinabing souls, bakit soul tie? Anong meaning ng soul ng Biblia? Yung sinasabi mind, yung pag-iisip, yung sinasabing will, yung gusto mong gawin, yung kagustuhan mo, your emotions, your feelings. Ito yung soul ng tao. Kung kaya, pag nag-isip ka, pag yung inisip mo, katulad daw nung sinasabing soul of the world, ay kakapitan ka ng dust. Pagka yung laman, yung gusto mo, ay yun ang gusto ng mundo, kakapitan ka ng dust. Pagka yung soul mo, ay yung emotion ng mundo, ang gusto mong maging emotion, lagi kang galit, lagi kang and so on and so forth, kakapitan ka ng dust. Ang sabi ng Biblia, shake it off, shake it off, shake it off. Ay alam mo naman palang sasabihin ng Biblia, shake it off. Ibig sabihin, huwag mong gagawin. Kaya nga, lose. Ang sabing reminder sa atin, lose thyself from ungodly ties. Doon sa mga taong walang Diyos. Amen? Sa mga taong walang Diyos. Again, a soul tie is a bond between two individuals. The soul, which is mind, wills, emotions of individuals, need or join together. Ungodly soul ties are avenues through which spirits of control, domination, and manipulation operate. Yung pakikipagkaisa natin doon sa gawin daw ng mundo, yun, without our knowing, nag-ooperate na yung sinasabing spirit of control. Nag-ooperate na yung sinasabing spirit of manipulation. Nag-ooperate na yung sinasabing spirit of domination. Without our knowing, natudumina na tayo. Without our knowing, tayo na yung nadadala sa kamunduhan. Again, if we are linked with the wrong people, we are in bondage, open unknowingly. Malimit, pagka tayo daw po ay
laging nakikisama, nakikisalamuha sa gawain ng sinasabing mga wrong people, ungodly people, without your knowing na bandage ka na pala. Yung chain, nakakabit na sa'yo nang hindi natin nalalaman. And it is never the will of God for one individual, especially Christian, to control another. Kasi ang laging ini-emphasize ng God, mayroon tayong kalayaan na gawin ang gusto nating gawin. Maging ang Diyos, hindi tayo kinontrol. Ngayon, sino mang tao in this world, godly or ungodly, has no power and authority to control us. Because true freedom is being delivered from any controlling power that hinders us from fulfilling the will of God. Kaya nga lagi sabi, lose thyself from so on and so forth. And open, kalimitan, those under control of this world are unaware that they are being controlled. Kaya minsan nire-review mo na. Kaya minsan sinasabihan mo na, ginajustify pa yung maling gawa. Why? Because unknowingly, hindi nila alam that they are already controlled by the spirit of this world. Kaya nga sabi ni God, avoid. Avoid na natin. Ayaw mo masama, interrogate ng pulis, huwag ka nang sumama dyan sa troublemaker. Amen? Alam natin troublemaker, bakit tayo, join ng join. Again, open those under control, kalimitan, those who are under control are unaware that they are being controlled. That is why many times the control is so difficult to break. Kaya ang hirap ng i-break. Kasi nga, walang kamuwang-muwang na control na yung buhay. Walang kamuwang-muwang yung lahat ng dust na araw-araw pumatong sa kanyang katawan, kumapal na. Kaya ang Naging libag. Nung isang araw, ligo ako, kala ko wala akong libag. Pinilit kong kuskusin. Bakit meron? Kailan puti? Hindi itim nyo, ang libag dito. Hindi puti. Pero may libag pala kakuha ko. Kala ko kasi, tingin ko malinis, yung pala, ito yung buhay natin eh. Pag matigas yung puso. Pag nahawat, nasama tayo doon sa sinasabing ungodly people, akala mo ang linis mo. But again, ang tingin ng Diyos, ang dumi pala. Why? It is because, tumitigas yung puso natin. Amen? Akala natin, kontrolado pa tayo ng Diyos, ng Spirit of God, pero tayo pala, kontrolado na ng Spirit ng mundo. Again, that is why, many times the control is so difficult to break. Ang hirap. Dahil akala ko wala akong libag, hindi ako nagkukuskus ng katawan, sabon lang ng sabon. Ngayon, nung magkuskus ako, ang dami nang natanggal, nabuhos na ako. Nung ganunin ko na naman, meron pa. Sabi ko, ang tagal naman, ang hirap na itong tanggalin, ang dami pala. Ganon din ang buhay natin sa Kristiyano. Once nandoon ka na, kumapal yung dust, ang hirap nitong tanggalin. But again, God is so loving. God is so gracious. Hintay ng hintay sa atin. Hintay ng hintay na unti-unting matanggal ang anumang dumi sa ating buhay. Number 3, konti na lang po ito, mga 1 hour and 15 minutes na naman. Gutom na kayo, ha? Ako rin gutom na. Okay. But again, lose your will. Eto na. According to Luke 22:42. Bibilisan ko na ng konti. Sandali na lang ito. Naiinip ba kayo? Nag-i-enjoy tayo sa Word of God? Ha? Totoo yan, ha? Joke lang, okay, totoo. Lucas 22:42. Ito pa yung isang sagabal. Ito yung napakalaking sagabal sa isang buhay daw ng Kristiyano. Na kailangan, sabi ng God, shake it off, shake it off.
No? It's not only the past, it's not only your soul ties for ungodly people, but ang sabi dito, pakibasa, Lucas 22:42. Sister. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Amen? So, ikita mo, ganda ng sabi ni Panginoong Isus. Father, if it is your will, kung kalubuan mo, Ama, take this cup away from me. Alisin mo to sa akin. Ayaw kong mangyari to sa akin. But, nevertheless, not my will, but your be done. Hindi yung kalooban ko ang mangyari, but kalooban mo. Anong pinakita dito ng Panginoong Isus? No? Pinakawalan niya yung kanyang kagustuhan. Ano ang namutawi sa kanyang gabi? Yung Ama, yung kalooban mo nawa ang siyang maganap. One of the greatest gift given to man is that of a free will. Yung kalayaan. The freedom to choose and to decide is given to everyone. Kaya nga sabi ng Panginoong Isus, kung kalooban mo, Ama, yun ang mangyari. Hindi yung kalooban ko. Eh, bakit ganon? Nag-decide siya na yung kalooban ng Ama ang mangyari. The Lord does not force us to obey. The Lord did not force Jesus to obey Him. To decide na yung kalooban ng Ama ang mangyari at hindi ang kalooban niya. Voluntary. So, ibig sabihin, laging ang pagpapasya, if you want to lose thyself from the past, if you want to shake off that dust sa buhay mo, kayo ang magde-decide, hindi ang God. Nile-lay down lang ng Diyos kung ano yung gagawin sa atin. It's us, for us, all of us, ang magpapasya at gagawa. The Lord does not force us to obey because we are not in bondage to obey. Kung kahit nga yung bondage, dapat nga, iyon na lang ang binigay sa atin. Yung bondage, chain to obey. Yung bondage to obey. Para sunod na lang tayo ng sunod. Pero ang sabi niya, God, ayoko yun. Gusto ko may kalayaan kayo. Gusto ko voluntary kayong susunod sa kalooban ng Diyos. But again, He gave us the choice as we allow God to do His will. Ano yung demonstration ng God? He humble Himself and He submit Himself to the will of God. So ganun din daw sa ating Kristiyano. When God said, lose thyself from dust, lose thyself from past, lose thyself from soul ties, lose thyself from your will, yung gusto mo lagi, yung bang, di ba, minsan tayo, gusto lagi natin papipilitan yung gusto natin. Amen? Minsan, naalala ko minsan si Mrs. pagka yung Ading, anong gusto mong ulam? Sabi ko, ito gusto ko. Sabi niya, hindi, wag na, ito na lang. Sabi ko naman, nagtanong ka pa. Amen? Minsan ganun tayo, di ba? Inaano,